Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Inihinto ni Amaya ang kariton niya sa harap ng parlor ni Bunny. Gising na ito pero halatang windang pa rin. Si Ate Bonita, tanong niya, nakikipagpompyang, gusto mong abalahin? Masungit na tanong nito. Hindi naman, ano lang kasi, sabi ni Glenn, hintayin ko siya dito ngayon. Pwede ba? Nangilalas ito. Parang nawala ang natitirang antok sa katawan nito. Kilala mo si Glenn? Close kayo? Tumango siya. Dati ko pa siyang kaibigan. Anong oras kaya siya pupunta rito? Hindi ko lang alam. Bumalik ka na lang. Sige na, umalis ka muna. Pagtataboy nito sa kanya. Kailan babalik si Glenn? Aba, malay ko nga. Ang kulit mo ha. Tinalikuran na siya nito. Napilitan siyang umalis. Babalik na lang siya mamayang hapon. Baka sakaling may karga na uli ito at mabait na uli ito sa kanya. Mas mapakikiusapan niya ito na payagan siyang hintayin si Glenn sa parlor nito. Gayunman ay mabigat pa rin ang loob niya nang bumalik siya sa kariton. Bote! Matamlay na sigaw niya. Isang lalaking may hawak na dyaryo ang sadyang lumapit sa kariton niya. Sa iyo na yan, walang kwenta. Pagalit na itinapon nito sa kariton niya ang dyaryo. Kasama niyo ng isang tiket ng loto. Tiningnan niya ang dyaryo. Bago pa to ah. Sa iyo na nga. Yung tiket niyo ho. Lalong sa'yo na yan. May nanalo na eh. Itinuro nito ang headline sa dyaryo. Kung sino man ang nanalo ng 98 million na yan, tangina niya. Alam mo ba kung gaano karaming pera yon? Umiling siya. Hindi natin malalaman dahil wala naman tayo nun. May halong sarkasmo na sabi nito. Tumawid na ito sa kalsada. Kinahaponan nang ipagbili niya kay Bistek ang mga nakolekta niyang bote, dyaryo at mga plastik na bote ay ang nanalo rin sa loto ang pinag-uusapan nito at ng kausap nito. Saan man siya pumunta ng araw na iyon ay pulos loto ang paksa ng mga tao. Kung ako iyon, hindi ko pagsasabi, sabi nito sa binabayaran siya. Hindi rin ako sisigaw dahil baka may makarinig. Lusubin pa ako sa bahay at patayin. Naku, baka atakihin ka sa puso, anang kausap nito. Kung nagkataon, ang sarap ng buhay ko. Kung ako nanalo, lalayas na ako sa Pilipinas. Hindi kasama yan. Pinigil niya ito nang damputin nito ang dyaryo na nasa pinakaibabaw ng patas na iyon. Iyon ay binigay sa kanya ng lalaki kanina. Bago pa yan, tumataya ka ba sa loto, Amaya? Hindi po, sagot niya. Pero may tiket siya ng loto, iyong ibinigay sa kanya ni Glenn. Tinimbang nito ang mga lumang dyaryo. May daya ang timbangan nito. Alam niyang ginugulangan siya nito pero wala siya magagawa. Tiningnan niya ito ng masama na abutan siya ng 7 piso. Dapat ay 10 pisong ibinayad nito sa kanya. Sa ibang pagkakataon ay aangal siya at mapipilitan itong gawing 8 piso ang bayad sa kanya. Pero dahil gusto niyang bumalik sa palengke at magbasa ng dyaryo ay nagpaalam na lang siya rito. Dinala ni Glenn si Andrew sa isang bungalow na nasa gitna ng maluwang pero ginugubat ng bakuran. Hindi pa tapos gawin ang bungalow kaya wala pa iyong pintura at kisame. Mga plywood lang ang nakatakip sa ibang mga bintana. Inupahan iyon ni Kiko sa katiwala niyon na isang matandang lasinggero. Basta may hawak itong bote na gin ay wala na itong pakialam sa mundo. Hindi siya makatingin kay Andrew nang painumin niya ito ng tubig. Nakagapos ito sa upuan sa isang silid. May busal ang bibig nito kaya hindi ito makapagsalita para murahin siya. Pero mababasa sa mga mata nito ang galit at takot. Tinanggal niya ang busal nito at inilapit niya sa bibig nito ang bottled water. Hindi niya kayang tingnan ang takot na nakabadha sa mukha nito dahil nakikita rin niya iyon tuwing humaharap siya sa salamin. Nanariwa sa alaala niya ang isang tagpo sa nakaraan. Maraming dumating na pulis sa bahay nila. Takot na takot siya. Panay ang tanong niya sa tatay niya kung huhulihin na sila ng mga pulis. Pero ito lamang ang kinuha ng mga polis. Habang umiiyak siya ay paulit niya itong itinanong kung babalik pa ito. Ayaw niya mag-isa kaya takot na takot siya. Pagkatapos uminom ni Andrew ng tubig ay iniwan uli niya ito. Sana ay magbayad na ng ransom ang mga magulang nito
para mapakawala na nila ito. Ayon kay Kiko, nakausap na nito si Mr. Tan. Nangako na raw ang lalaki na ibibigay nito ang halagang gusto nila. Huwag lamang daw nilang sasaktan ang anak nito. Kaisa-isang anak nito si Andrew na magtatapos na abogasya. Isinugod din daw sa ospital si Mrs. Tan nang himatayin ito pagkatapos malamang dinukot ang anak nito. Sana ay matapos na to, dasal niya. Naalala niya si Amaya. Nangako siya rito na babalik siya sa parlor at ililibre niya ito. Pero siya ang pinagbantay ni Kiko kay Andrew. Baka isipin ni Amaya na indyinero siya. Babawi na lang siya rito sa ibang pagkakataon. Mauupo na sana siya sa papag sa sala nang humahango sa pumasok sa pinto si Kiko at ang iba pang tauhan nito. Hawak na nito ang baril nito. May parating na mga pulis. Tila takot at litong-lito ito. Tsak na si Tanda ang nagsumbong. Sabi ni Lucio, ang tinutukoy nito ay ang matandang caretaker ng bungalow. Iligpit niyo silang lahat. Pinuntahan ni Kiko si Andrew. Sinundan at pinigilan niya ito sa nais gawin. Huwag ka makikialam. Kung mamamatay ako, uunahin ko ang inchik na to. Dinaluhong niya ito. Mas bata at mas malakas siya kaysa rito kaya hindi ito nakawala sa kanya. Pilit na inaagaw niya ang baril nito. Pero nangako kang hindi natin siya sasaktan. Lucio! Anog! Tawag nito sa mga tauhan nito. Naagaw niya ang baril. Itinutok niya iyon dito habang paatras ay lumalapit siya kay Andrew. Tinanggal niya ang busal sa bibig nito at dali-daling kinalas ang lubid sa mga paa at kamay nito. Natigilan siya nang may pumailan lang na 2 putok mula sa labas ng bahay. Pinatay na ni Lucio at Anog ang matandang katiwala. Minadali niya ang pagkalas sa lubid. Ang kanang kamay lang niya ang gamit niya dahil ang kaliwang kamay niya ay may hawak na baril na nakatutok kay Kiko. Nakahanda siyang barilin ito kung kinakailangan. Parang mabangis na hayop ito na nasukol pero nagpaplanong lumusob. Butil-butil ang pawis niya at tila malalagutan siya ng hininga. Sa wakas ay lumawag din ang tali ni Andrew sa mga kamay nito. Tinulungan na siya nito para mapakawalan ang sarili. Pumasok sa silid si Lucio. Pinuputukan nito si Andrew na makita nakakawala na ito. Mabilis ang mga reflexes niya kaya agad na naiharang niya kay Andrew ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa sahig pero nagawa niyang gumanti ng putok kay Lucio. Bumagsak din ito sa sahig. Tumakas ka na pare, umuwi ka na sa inyo, hinihintay ka na ng papa mo, sabi niya kay Andrew. May tama ka, tumakas ka na, pabayaan mo na ako, pasensya na sa nagawa ko. Nakaupo si Amaya sa kalahating sako ng asukal na pula na nasa loob ng tindahan ni Aling Karina sa palengke. Nakatitig siya sa mga bote ng mantika at delata na nakahilera sa dingding pero parang hindi niya nakikita ang mga iyon. May nakasinding kandila sa tabi ng karton na hihigaan niya. Doon niya ipinatong ang dyaryo at tiket ng loto. Inipit niya sa kanya mga hita ang nanginginig na mga kamay niyang namumuti na yata ang mga daliri. Pakiramdam niya ay sasabog ang utak at dibdib niya dahil magkamuka ang mga numero sa ticket ni Glenn at sa dyaryo. Ang ibig sabihin ay nanalo ito ng maraming pera. Pilit na kumawala si Glenn sa mga nurse na gusto siyang isakay sa stretcher. Patayin niyo na ako! Pabayaan niyo na ako! Susunod na ako sa tatay ko. Hindi siya pinansin ng mga ito. Hindi ba siya naintindihan ng mga ito? Masamang tao siya. Kaya bakit pa siya bubuhayin ng mga ito? Nahihiga pa rin siya ng mga ito sa stretcher. Sinabihan siya ng isang humahawak sa kanya na huwag siya malikot para hindi siya maubusan ng dugo. Pero iyon ang gusto niyang mangyari dahil iyon din ang naramdaman ng tatay niya noong pinagbabaril ito ng mga pumatay rito. Gusto niya maramdaman ang lahat ng sakit na nararamdaman nito. Pagkatapos niyon ay alam niyang wala na siya mararamdamang takot at pupunta na siya sa isang magandang lugar. Sa lugar ng mga engkantada ayon kay Amaya. Amaya, sambit niya sa pangalan nito. Patawarin sana siya nito dahil hindi na niya ito mababalikan. Hindi na sila magkakakwentuhan. Hindi na niya ito maililibre gaya ng pangako niya. Hindi na niya ito matutulungan para maiahon ito sa hirap. Naubos na ang kandila pero nanatili pa ring nakaupo at nakatitig sa kawalan si Amaya. Panaginip ba ang lahat? Nag-umpisa na uli ang buhay sa palengke. Narinig na niya ang pamilyar na boses ng mga kargador at mga ngangalkal pero hindi pa rin niya magawang tumayo. Hindi na yata siya makakilos. Pumasok na liwanag sa mga siwang ng tindahan. Umaga na pala. Maya-maya lang ay darating na si Aling Karina.
Bubulyawan siya nito kapag nakita nagtirik siya ng kandila sa sahig. Mahigpit nitong ipinagbabawal iyon dahil baka raw masunog ang tindahan nito. Isa-isang naisip niya ang mga pagpamulipit nito sa kanya. Magtiis ka sa dilim, anak ka naman ng lagim, sabi nito. Ngaling-ngaling sabihin niyang ito at ang pusher na anak nito ang kampo ng lagim. Bakit bawas na naman ang pansit canton dito? Ninakaw mo na naman no? Ililista ko yon. Ilan na kinain mo ha? Napailing-iling siya, kaya pumayag si Aling Karina na matulog siya sa tindahan nito ay para na rin magsilbing bantay roon dahil talamak ang nakawan sa palengke. Na magtagal-tagal ay hininga na rin siya nito ng upa roon. Sino ang o-order ng kape? Boses iyon ni Pinay. Nagpapa-order ito ng kape, salabat, mami at lugaw sa mga tindero at tindera sa palengke. Dahil sa boses nito kaya parang nagising siya. Huminga siya ng malalim. May naramdaman siya sa kinaupan niya. Iniangat niya ang kanyang puwet at hinawakan iyon. Basa ang pantalon niya. Nang kapain niya ang sako na asukal ay basa rin iyon. Dahil yata sa sobrang tensyon niya ay naihi siya. Napangiwi siya. Tsak na lagot siya kay Aling Karina. Padakmang kinuha niya ang dyaryo at tiket ng loto. Inipit niya sa bra niya ang tiket at binulot naman niya ang dyaryo. Saka niya binuksan ang pinto at lumabas doon. Amaya, gusto mo ng kape? Tanong sa kanya ni Pinay. Hindi siya sumagot. Kumaripas na siya ng takbo. Muntik pa niyang mabunggo ang kargador na si Lito. Nilagpasan niya ito. Hoy Amaya, umihi ka ba sa salawal? Tanong nito. Kinalampag ni Amaya ang pinto ng apartment ni Ate Arlene. Para mo nang awa, Ate Arlene, papasukin mo na ako. Bumukas ang pinto at lumabas ito. Nakasuot lang ito ng manipis sa t-shirt kaya kita niya ang panty nito. Agad na pinapasok siya nito. Napaano ka ba, Amaya? May sumalbahe ba sa'yo? Ate Arlene, umiiyak pa rin siya. Tumahan ka na, nasa loob ka na ng bahay ko. Isinara nito ang pinto. Ano ba yon? Ang aga-aga ngawa ka ng ngawari yan. Katutulog ko lang, alam mo ba yon? Kinuha nito ang isang kaha ng Philips sa mesita at nagsindi ng isang stick. Ano yon? Ginahasa ka ba? Ginulpe? Ate, ibinigay niya rito ang dyaryo pagkatapos ay dinukot niya sa kanyang bra ang tiket ng loto. Sa pagpapanik niya ay hindi agad niya nadukot iyon. Nalukot ang mga gilid niyon. Nanginginig ang boses at kamay niya nang iabot niya iyon dito. Tingnan mo te, parang awa mo na tingnan mo. Ipinatong nito sa ashtray ang yosi. Nanalo ka sa loto? Natatawang tanong nito. Umupo ito sa sofa at inilatag sa kandungan nito ang dyaryo. Isa-isang binasa nito ang numero roon. Nasa pangatlong numero na ito nang matigilan ito. Inulit nito sa umpisa ang pagbabasa. Natigilan uli ito at tuluyan na natulala. Niyugyug niya ang mga balikat nito. Ate Arlene! Gising! Inabot nito ang kaha ng Philip. Kumuha ito ng isang stick ng sigarilyo at sinindihan iyon. May sindi pa itong isa ate. Para nanumbalik na ang diwa niya at ito naman ang nawala sa sarili. Humithit ito at binasa uli ang mga numero. Pagkatapos ay tumili ito ng tumili. Ate Arlene, utang na loob, huwag kang maingay. Sabi niya nang maalala niya ang sinabi ni Bitek. Hindi raw dapat sumigaw ang taong nanalo sa loto dahil baka ulubusin ng taong bayan at patayin. Ate Arlene! Nang hindi pa rin ito nagpaawat ay dinag-anan niya ito at tinapakan ang kamay ng bibig nito. Kinakabahan at nasasabik na sinalubong ni Amaya si Ate Arlene. Anong balita? Wala akong makausap doon, Amaya. Sarado na ang parlor na sinasabi mo. Ha? Baka nagkamali ka ng pinuntahang parlor. Paano yun yung maging sasarado? Di ba Bunny's Hair Salon ang sinabi mo? Tumango siya. Nagtanong pa ako para sigurado, pati yung mga kapitbahay nila ay nagtataka kung bakit pagising nila kanina ay sarado na yung parlor. Hindi nila alam kung nasaan si Bunny. Si Bonita naman, hindi pa rin nagagawi roon. Hindi naman pala siya roon natutulog. Pinuntahan ko rin yung may-ari ng apartment. Hindi niya alam na wala na siyang tenants. May utang pa rin sa kanya si Bunny na 2 buwang upa. Nanlulumong umupo siya sa sofa. Paano yan ate? Nasaan si Glenn? Saan ko siya hahanapin? Kailangan mo na magdesisyon, Amaya. Nasa iyo ang nanalong ticket. Kailangan mo nang i-claim yung premyo mo dahil baka ma-forfeit yon. Paano kung hindi mo mahanap si Glenn? Sayang pagkakataon. Sa pamamagitan ng perang yon ay makakapagbagong buhay ka. Hindi ka na magkakariton at hindi ka na matutulog sa karton. Napatitig siya dito. Gaano karami bang pera yon ate? Marami. Hanggang sa pagtanda mo, hindi ka na maghihirap.
Bakit hindi mo nalang isiping sadyang para sa iyo ang swerteng yan? Sa palagay ko, hindi na naalala ni Glenn na ibinigay niya sa iyo ang tiket ng loto. Siguradong siya man ay hindi gaano nag-e-expect na mananalo nang tumaya siya sa loto. Nagbabaka sakali lang siguro siya o kaya nahikayat dahil lahat ng tao ay tumataya. Ganoon din ako minsan, tumataya ako pero nakakalimutan ko ng tingnan kung tumama yung tiket ko. At saka, ibinigay niya kamo sa'yo ng kusang loob yung tiket. Kay Glenn pa rin iyon, get niya. Pero hindi natin alam kung nasaan si Glenn. Alangan namang manawagan tayo. Baka malaman pa ng lahat na nanalo ka sa loto. Pero kapag nasa iyo na ang pera, pwede kang umupa ng detective na maghahanap kay Glenn. Kumunot ano niya, detective? Oo, babayaran mo siya at siya na ang maghahanap kay Glenn. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ng dalawang kamay niya. Ang sabi mo, magkaibigan kayo ni Glenn. Kung talagang mabait siya, maiintindihan niyang kailangan mong i-claim yung premyo. Mas magagalit siguro siya kung lumipas ang mga buwan at nawala ng visa ang ticket. Hindi ko pa rin alam ang gagawin ko, Ate Arlene. Saan ako pupunta? Saan ko kukunin yung pera? Wala akong alam. Kaya nga tutulungan kita. Maraming taong lalapit at mag-aalok ng tulong sa iyo. Pero ang totoo, peperahan ka lang nila. Mamamalayan mo na lang na ubos na ang napalalunan mo. Kailangan mo mag-ingat, Amaya. Wala akong ibang malalapitan, ate. Kung magtitiwala ka sa akin, tutulungan kita. Bukas na bukas din ay pupunta tayo sa opisina ng PCSO. Tumango siya. Maingat na pinirmahan ni Amaya ang likod ng tiket para daw hindi makuha ng iba kahit mawala iyon sa kanya. Iyon ang pinayo ni Ate Arlene nang nakausap nito sa tanggapan ng PCSO nang tumawag ito roon para alamin kung paano i-claim ang napalalunan niya. Pagkatapos ay lumabas sila ng bahay nito at nag-abang ng taxi. Parang namataan niya si Pinay nang pasakay na sila sa humintong taxi pero hindi na niya ito pinansin. Sinabi ni Ate Arlene sa driver kung saan sila ihahatid nito. Bakit kayo pupunta roon? Nanalo ba kayo sa loto? Usisa ng driver. Sana nga ho. Pero hihingi lang ho kami ng tulong para sa sikat ng kong kaibigan, sabi ni Ate Arlene. Sa sinabi nito ay napaubo siya para sakyan ang drama nito. Natahimik na sila. Pagdating nila sa gusali ng PCSO sa Quezon City, ay sinamahan sila ng isang empleyado sa lotto machine para daw ma-verify kung nanalo nga ang mga numero niya sa tiket. Parang lumulutang ang pakiramdam niya, magkahalong ligaya at takot ang nararamdaman niya. Para din siya maiihi sa salawal. Nang ma-verify ang mga numero ay isinama sila ng lalaki sa isang maluwang na silid. Doon ay hiningan siya ng isang babae ng 3 identification card. Wala akong ID, sabi niya. Nabanggit ko na yon sa nakausap ko sa telepono kanina, sabi ni Ate Arlene. Walang ID si Amaya dahil hindi siya empleyado. Naglalabada lang siya. Yung kinita niya sa paglalaba ang ipinambili niya ng tiket. Ganun ba? Swerte mo ha, sabi sa kanya ng babae. Pinapirma na lang siya nito sa makapal na papel at ikinumpara ang pirma niya roon sa pirma niya sa likod ng tiket. Pagkatapos ay dinala sila nito sa isang silid at binigyan ng tig-isang tasa ng mainit na kape. Hintayin daw nilang dalhin doon ang tseke na manggagaling sa land bank na sasangay rin ng naturang bangko sa ibaba ng gusali nila pwede ipapalit. Kakausapin daw sila ng manager kung ano ang dapat niyang gawin sa pera. Naiihi na talaga ako, Ate Arlene, sabi niya. Ang lamig pa rito. Kaunting tiis pa. Ganoon na nga lang ang ginawa niya. Makalipas ang ilang buwan, blankong ekspresyon ni Glenn habang nasa loob siya ng isang courtroom sa Maynila. Kasalukuyang ibinababa ng huwes ang hatol sa kanya. Due to a mitigating circumstance of plea of guilty to a lesser offense, instead of life imprisonment, you are sentenced to 20 years in prison. Wala siyang pakialam kahit gaano katagal siya ikulong. Hindi na rumihistro sa isip niya ang ibang mga sinabi ng judge. Hindi siya interesadong marinig ang mga iyon. Pakiramdam niya ay wala na siyang buhay. Nang alalayan siya ng mga pulis pabalik sa kulungan ay parang robot siya kung maglakad. Sana kapag nasa Muntinlupa na siya ay may bilanggo makaisip na patayin siya. Inihalin tulad ni Amaya ang lumipas na 6 na buwan sa mga tanawing mabilis na nadaraanan niya habang nakasakay siya sa kanyang sasakyan. Noong una ay nalulula siya hanggang sa nasumpungan niya ang sarili na lilibang at inaabangan ang mga susunod na tanawin sa kalsadang patungo sa Baklaran Luma at nangingitim na mga gusali. Mga bata nagtitinda at nanghihingi ng limos, mga tao natutulog sa bangketa at mga basura. Hindi lang pamilyar sa kanya ang mga tanawing iyon kundi bahagi rin ng buhay niya.
Pumasok sila sa ilalim ng tulay hanggang sa makarating sa isang kalsadang naghilera ang mga tindahan ng mga spare parts ng sasakyan, cellphone, electronics at alahas. Nagkalat pa rin sa kalye ang mga taong kapares niya noon. Nilingon niya ang katabi niya. Ate Arlene, bakit ganun? Ang alin? Huwag mo akong kausapin at baka sumabit ayo. Nakakainis ang mga jeep. Basta-basta na lang humihinto. Halos nakasubsob na ito sa salamin. Hindi pa ito gaanong sanay na magmaneho. Nag-aral lamang ito na magpasa siyang bumili ng sasakyan. Ang sabi nito ay Toyota Rush daw ang maganda kaya Rush ang binili niya. Mas maganda sana kung violet ang kulay niyon kaysa sa nabili niya ang kulay abo. Nagtataka lang kasi ako, Ate Arlene. Bakit iba ang paningin ko kapag nakasakay ako rito sa Rush? Dati ko naman nakikita yung mga adik sa rugby. Pero parang iba sila ngayon. Malabo sila. Hindi ko rin sila maririnig. Natural, kasi sarado ang mga bintana, sabi nito. Iba ang pananaw kapag nasa loob ka ng sasakyan. Kapag nasa karton ka, ang makikita mo lang ay iyong abot ng tanaw mo. Sa mataas sa sasakyang gaya nito, makikita mo na lang ang mga hindi mo nakikita noon. Malayo na ang nararating ng mga mata mo. Naiintindihan kong sinasabi mo dahil hindi rin ako tumitingala noon. Kapag nakalubog ka sa putik, ang magagawa mo lang ay kumampay at magsikap na hindi malunod. Kapwa sila natahimik na mga sumunod na sandali. Maya-maya ay inihinto nito ang sasakyan sa tapat ng isang lumang gusali. Halika na, yaya nito sa kanya. Natatakot ako, te. Ngayon ka pa ba matatakot? Malalaman mo na ang nangyari sa kaibigan mo. At tubali pa rin siyang bumaba ng sasakyan. Pupuntahan nila si Mr. Calfoforo, ang detective na inupahan nila para maghanap kay Glenn. Nang tumawag ito sa cellphone niya na nagdaang araw ay sinabi nitong may mga nakuha itong impormasyon tungkol sa kaibigan niya. Pero ayaw nitong sabihin iyon sa cellphone kaya sinadya nila ito. Ayaw ni Ate Arlene na papuntahin ito sa bahay nila sa Fairview dahil baka raw malaman nito na nanalo siya sa loto. Baka raw bagalan nito ang trabaho nito. Mabuti na raw wala itong nalalaman. Paano kung may nangyaring masama kay Glenn? Kailangan mo maging matatag, Amaya. Huminga siya ng malalim at sabay na silang bumaba ng sasakyan. Umakyat na sila sa ikalawang palapag. Nasa dulo sa kanan ang opisina ni Mr. Calfoforo. Pumasok sila roon. Miss Ramos, Miss Candava. Bati sa kanila ni Mr. Calfoforo. Idol yata nito si Ras Cortez. May balbas at bigote ito gaya ng sa kontrabida. Lagi rin ito nakasombrero. Pasensya na kayo sa opisina ko. Wala naglilinis dito dahil nilayasan ako ni Marilyn. Ang tinutukoy nito ay ang batang-batang sekretarya nito. Nung unang beses na pumunta sila roon ni Ate Arlene at nakita nila ang babae ay pasimpleng sinabi nito sa kanya na malamang ay kabet si Marilyn ni Mr. Calfoforo. Nakikita raw nito ang sarili kay Marilyn. Kumakapit sa patalim para lamang mabuhay. Kaya kahit mukhang manyake si Mr. Calfoforo ay pinutulan ni Marilyn. Nasaan po si Marilyn? Tanong niya. Paano kung kagaya rin ni Ate Arlene ay masadlak sa prostitusyon si Marilyn? Hindi ko alam, sagot ni Mr. Calfoforo. Pinaupo sila nito sa lumang sofa. May kinuha itong isang envelope bago ito umupo sa gilid ng mesa nito. Dahil hindi natin alam kung ano ang last name ni Glenn, nag-umpisa na lang ako magtanong-tanong tungkol sa sinasabi mong bahay ampunan na nasunog noong bata pa kayo. Tumango lang siya. Hindi mo rin alam ang pangalan ng bahay ampunan. Pero base sa edad mukha mo noon, naghanap ako ng mga lumang records at dyaryo. Pinuksan nito ang envelope at hinugot doon ang isang papel. Photocopy ito ng news item sa Daily Inquirer noong 1995. Base sa article na ito, Mary Magdalene Orphanage ang pangalan ng bahay ampunang nasunog dahil daw sa sigarilyo ng driver niyo na si Mang Ruben. Si Mang Ruben? Aniya. Natatandaan mo pa siya? Tanong sa kanya ni Ate Arlene. Medyo. Nagpatuloy si Mr. Calfoforo. Ayon dito sa balita, nakaligtas si Ruben de la Roca pero nagtamo siya ng malaking pinsala. Halos nasunog ang buong katawan niya. Hinanap ko siya pero sa kasamaang palad, matagal na pala siyang namatay. So dead end. Paano na ngayon yan? Tanong ni Ate Arlene. Investigador ako kaya hindi ako tumigil kahit dead end na ang kaso. Humanap ako ng ibang paraan, nagmamalaking sabi nito. Pumunta ako sa presinto kung saan naka-duty ang mga pulis na rumesponde at nag-imbestiga sa sunog. Sa madaling salita, may nakuha akong old files tungkol sa sunog. Nandoon ang listahan ng pangalan ng mga bata sa bahay ampunan. Kasama roon ang pangalan ni Glinsen Glenn Garcia. Bumilis ang pintig ng puso niya.
Nagkataong natatandaan pa siya ng mga pulis doon. Nakausap ko iyong pulis na mismo nagdala sa kanya sa ampunan pagkatapos mahuli ang tatay niya dahil sa panloloko. Miyembro daw ng budol-budol gang ang tatay niya. Noong minsan nang hipnotismo raw ito ng isang babae ay pumalpak ito kaya hindi natanga yung pera at alahas sa bibiktamahin. Sa huli ay siya pa ang pinapulis niyong babae. Si Glenn nga yun, sabi niya. Nasaan na po siya? Iyan ang sumunod kong inalam. Mas madali na yon dahil may last name na tayo. Ang kaso, nahirapan pa rin akong hanapin si Glenn. Wala siyang SSS o voter's ID man lang. Sa madaling salita, wala siyang record maski saan. Maliban sa pulisya, kaya doon ako naghanap ng record niya. Ilang beses na siyang nakulong dahil sa panloloko. Minsan, kasama ang tatay niya. Minsan, siya lang mag-isang rumaraket. Nakakapagpiyansa lang siya. Pero sa huling kaso niya ay mahihirapan na siyang makawala. Napatuwid siya ng upo. Ano pong ibig niyo sabihin? Nakakulong si Glenn? Tumango ito. May inilabas uli itong papel mula sa envelope. Article uli ito sa Daily Inquirer 6 months ago. Kidnapping ang kaso niya. Nanlaban sila ng mga pulis. Aksidenteng nabaril siya ng isang kasama niya kaya nadakip siya. Paglabas niya ng ospital ay idiniretso siya sa kulungan. Nasa munti siya ngayon. Napaawang ang mga labi niya sa sinabi nito. Iyon pala ang dahilan kaya hindi na nagpakita sa kanya noon si Glenn. Ang akala pa din niya ay kinalimutan na siya nito. Kawawa naman ito. Kailangan niya itong tulungan. Nakausap niyo na ba si Glenn? Tanong ni Ate Arlene. Hindi pa, sagot ni Mr. Calfaforo. Minabuti kong ipaalam muna sa inyo ang mga nakalap kong impormasyon para malaman ko kung gusto niyo pang ipagpatuloy ko ang pagkakalap kong impormasyon. Hindi na siguro kailangan. Alam na namin kung nasaan si Glenn, sabi ni Ate Arlene. Madadalaw po ba namin siya? Tanong niya. Walang dahilan para hindi, sabi ni Mr. Calfaforo. Maliban na lang kung may ginawa siyang kalokohan sa loob ng munti at kailangan siyang ibartolina. Mabait si Glenn, hindi siya kagaya ng iniisip mo. Mariing sabi niya. Siguro ay nahalata ni Ate Arlene na apektado siya sa mga nalaman nila kaya kinuha nito sa bag ang cheque inihanda nila at inabot iyon kay Mr. Calfaforo. Heto na ang napag-usapan natin. Salamat. Tinanggap iyon ni Mr. Calfaforo. Ibinigay na nito sa kanila ang envelope. Sana ay nakatulong ako kahit paano. Ilang sandali pa ay nasa sasakyan na uli sila ni Ate Arlene. Pwede na ba natin ngayong puntahan si Glenn, Ate Arlene? Ikaw ang bahala, maiksing sagot nito. Hindi ka ba natutuwa? Pumuntong hininga ito at ipinaanda na ang sasakyan. Natatakot lang ako para sa iyo, Amaya. Narinig mo naman ang sinabi ni Mr. Calfaforo. Panuloko ang kinabubuhay ni Glenn. Baka lokohin ka rin niya kapag nagkita kayo. Hindi niya yung gagawin, magkaibigan kami. Pero nasubukan mo na ba kung hanggang saan kayo magkaibigan? Ikaw na rin ang nagsabi ng mga bata pa lang kayo noong nagkakilala kayo. Tapos, noong nasunog yung ampunan, inakala mo na patay na siya. At ganoon din siya sa'yo. Nagkita lang uli kayo noong bago siguro siya nakulong. Wala siyang alam na isasagot dito. Hindi ko pwedeng kalimutan na sa kanya yung ticket, sabi na lang niya. Ibinigay na niya yun sa'yo. Paano kung sabihin mo sa kanya na tumama siya sa loto at pagkatapos ay agawin niya sa'yo ang lahat ng pera mo? Ano ang garantiya mo na hindi niya yung gagawin? Kailangan niya ng malaking pera para makalaya. Nagulat siya sa reaksyon nito. Natatakot ka bang mawala rin sa'yo ang tinatamasa mong ginhawa? Tinanong siya nito. Hindi ito sumagot. Naiintindihan kita, Ate Arlene. Pareho lang tayo natatatakot. Ayoko na rin bumalik sa palengke. Pero may tiwala ako kay Glenn. Hindi niya yung magagawin sa akin. Hindi niya ako pababayaan. Kriminal siya, Amaya. Siya naman ang hindi nakaimik. Garagal na ang tinig nito na magsalita. Tama ka, takot ako. Pero siguro mas takot ako kaysa sayo. Ang babalikan mo lang kung sakali ay kariton. Pero ako, ayoko mamatay na puta. Tuluyan na ito napaiyak. Hindi ka na babalik doon, Ate Arlene. Hinawakan niya ito sa braso. Pagkatapos ay kinuha niya ang checkbook sa kanyang bag. Nilagdaan niya ang isang cheque bago niya iyon pinilas at inilagay sa isang kamay nito. Pinahid nito ang pisngi nito. Bakit? Ikaw na ang bahala magsulat dyan kung magkano ang kailangan mo para kung ano man ang maging desisyon ni Glenn, sigurado na tayo hindi ka na babalik sa dati mong trabaho. Bakit mo to iginagawa? Hindi naman tayo magkaano-ano. Gaya ng sinabi mo noon, dalawa lang ang pagpipilian ko, ate. Kung magtitiwala ako o hindi sa'yo. Pero ano ang mangyayari sa buhay ko kung hindi ako magtitiwala? Paano ko kikilos kung nakatali ako sa pagdududa? Tumulo ang masaganang luha mula sa mga mata nito. Hindi ko natatanggihan ang alok mo, Amaya.
Alam ko ate, alam ko. Hindi makapaniwala si Amaya sa sinabi ng pulis na kausap niya. Wala na rito si Glenn dahil nakalaya na siya. Paniniyak niya. Noon lang Sabado, sagot nito. Kay Ate Arlene ito nakatingin sa halip na sa kanya. Paano siya nakalaya? Tanong ni Ate Arlene. Mautak ang abogado niya eh. Hindi raw sumunod sa due process ang mga pulis na humuli kay Glenn. Nag-iwan pa siya ng address? Saan daw siya tutuloy? Tanong niya. Hindi pwede hindi sila magkita ni Glenn. Wala pong iniwan. Dumukwang si Ate Arlene sa desk ng pulis. Wala ba kayong record ng last known address ni Glenn o kahit address ng mga kamag-anak niya na posibleng puntahan niya? Panay ang iling ng pulis. Hindi kami basta-basta nagbibigay ng ganyang impormasyon, miss. Ngumiti si Ate Arlene. Naiintindihan ko, Chief. Kaya lang, mga kaibigan kami ni Glenn. Importanteng makita at makausap namin siya. Baka pwedeng ibigay mo na lang sa amin kahit pangalan o contact number ng abogado niya. Sa kanya na lang kami magtatanong. Tsak na alam niya kung nasaan si Glenn. Inayos ni Ate Arlene ang blusa nito at pasimple nito ang hinila iyon pababa. Napatunga nga ang pulis. Halos lumuwa na kasi ang dibdib ni Ate Arlene. Noon niya naunawaan ang ginagawa nito. Inaakit nito ang pulis para ibigay sa kanilang impormasyong kailangan nila. Nakakita siya ng kaunting pag-asa. Para hindi ka magduda, iiwan ko ang contact number ko sa'yo. Kung makangiti si Ate Arlene sa pulis ay para may uunawaan ng mga ito. Sige miss, Arlene na lang chief. Hindi akong hepe rito, kaya Alan na lang itawag mo sa akin. Ngumiti ito at saka ito kumuha ng ballpen at maliit na notebook. Isinulat ni Ate Arlene sa notebook ang cellphone number nito. Nang silipin niya iyon ay iba ang huling numerong isinulat nito. Iniabot ito sa pulis ang notebook. Agad itong nag-type sa computer. Attorney Nico Browal, ang pangalan ng abogado ni Arnel. Sa Maynila lang ang opisina nito, malapit sa Intramuros. Inilista nito sa isang papel ang address ng abogado at saka iyon ibinigay sa kanila. Sana ay makatulong yan sa iyo, Arlene. Salamat. Ngiting-ngiting sabi ni Ate Arlene. Nakipagkamay ito sa pulis at saka tumayo. Tumayo na rin siya. Salamat po. Para hindi siya narinig ng pulis. Pero inihatid sila nito hanggang sa paradahan ng mga sasakyan. Hindi ko maintindihan kung tatalon ba ako sa tuwa or iiyak sa lungkot mga kafelisidad. Imagine, nanalo sa loto ang ticket na ibinigay ni Glenn kay Amaya at talagang mararanasan na ng dalaga ang maalwa na buhay. Pero ang masaya sana nilang pagtatagpo ay kaagad na antala dahil sa ginawang labag sa batas ni Glenn. Pero teka mga kafelisidad, anong himala nangyari at nakalaya na daw ang ating bidang si Glenn? Paano kung magtagpo ulit ang ating mga bida? Maganap kaya ang kinatatakutan ni Ate Arlene na baka lokohin lang si Amaya ni Glenn? Pero hindi na ito mahalaga kay Amaya dahil katwiran niya kay Glenn naman ang tiket ng loto. Abangan!